So bakit po maghihirap ang Pilipinas kahit napakayaman natin? Yan. Dahil we keep on electing corrupt politicians. So yan po yung connection ng korupsyon sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Oh, ito may isa pa akong ridiculous na kwento. Related dito sa tanong ni Orlando. Sabi niya, Prof, saang bansa ba mostly dinadala ang minerals natin? Sana Pinas muna makikinabang. Alam niyo po, lahat ng minerals halos na nahuhukay sa Pilipinas ay dinadala sa China. O, ito yung interesting na kwento ha. Lalong-lalo na po sa nickel. Ang may processing lang ng nickel sa atin ay yung Nickel Asia para do sa 3 operations nila. Ngayon, lahat po ng nickel natin, kapag hinukay yan, lupa. Lupa po yan ha, walang processing. Kinuha yung lupa, nilagay sa barge, dinala sa China. Ang challenge pa po dyan, kapag dinala yung lupa sa China, hindi lang naman po nickel ang laman yan. May mga iba pang rare earth minerals na nandyan. Pero pag binabayaran tayo, bilang isang bansa, nickel lang ang binabayaran nila. Ngayon, may proper monitoring ba kung gaano ba talaga karaming nickel yung laman ng lupa na yan. Ang gobyerno natin, nagre-rely lang sa information na pinuprovide ng mining companies. Okay? So, ito yung tanong ko sa inyo. Indonesia ang biggest producer ng nickel sa buong mundo. Pangalawa, ang Pilipinas. Ang Indonesia, 2012, nag-ban ng export ng lupa. Kasi sabi nila, i-process nyo dito sa Indonesia dahil gusto namin kami yung makinabang. So may downstream na sa Indonesia, doon na pinaprocess yung minerals nila. Ngayon, idinidikit na nila yan sa manufacturing para magkaroon na sila ng battery production. Kasi yung nickel, importanteng elemento yan sa battery. 2012 po yun ha. Ngayon, 2024 na. Matagal nang pinag-uusapan yan. Hanggang ngayon, hindi pa rin makadecide ang ating mga politicians kung ano bang gagawin natin sa nickel sector natin. Gusto lang natin sabihin na, palalakihin natin to, gagamitin nating economic engine for growth. Pero ano, may ginawa ba tayo? Binan ba natin yung raw ore? Tinax ba natin para mapigilan naman yung pag-export ng lupa lang? Wala. Bakit? Kasi mas malaki yung kita ng mga minero kapag lupa yung ine-export nila dahil walang nagmo-monitor. Napatunayan na sa Indonesia na ito yung effective na proseso Do the downstream because we own the minerals. We have to take advantage of the minerals to make sure that we create more industry and we support our manufacturing and more Filipinos will get employment. But it's not happening. Indonesia has already shown the strategy. And yet, the Philippines is silent. Why? Ang daming minero sa Congress, At mas malaki ang kita nila kapag lupa ang ine-export. 2024 na, wala pa rin tayong polisiya dyan. At hindi yan pinag-uusapan dito sa fiscal mining bill na nakalatag sa Senado at pinalusot na sa House of Representatives. So harap-harapan po tayong naglolokohan na umaasa na, ang mining engine for growth. Hindi po yan. Engine for profit and wealth po yan ng mga ilang interest lamang. Kaya kami nag-iingay. Kaya po tayo nag-iingay. Ngayon, sa geopolitical level, alam nyo, kapag ini-export natin yung nickel natin sa China, tapos mga Chinese companies din yung nagpa-process ng nickel sa Indonesia, they now have the global control majority of the processed nickel in the world. Kung inaaway tayo ng China sa West Philippine Sea, sabihin natin, di na namin bibenta sa inyo yung minerals namin. Sa amin na to, kami magpo-process, kami gagawa ng manufacturing. Imagine nyo, mababawasan yung political influence ng China dahil hindi na nila makokontrol yung majority ng processed nickel. Bakit walang gumagawa? Nang namang di nila alam, no? Ngayon, alam nyo na, sinabi ko na. Baka pumasok na yung mga Amerikano bigla, Prof. The Americans, the Western people, the government, are concerned about the control of China over processed minerals. Kaya ngayon nagsiset sila ng mga standards, global standards in terms of the value chain kasi dapat green ang value chain ng renewable energy. So now nagko-conduct na sila dito ng feasibility study if we can set up downstream. So there's actually a competition between China and the Western on who's going to control the market for processed minerals. Ano ba dapat ang ginagawa ng gobyerno natin? Nakikipag-bargain tayo kasi tayo yung may-ari ng minerales So kung Tapos bayan, mababalitaan natin may mga illegal Chinese mine workers
na nagpupunta rito. Para Tapos, magmina. sa Paracale, Camarines Norte, illegal na yung miner na Chinese, nagdala pa ng mga in-check na workers dito para magmina. And then you see that story happening not only in Bicol, but even in Cagayan and in Zambales. Oo.